Mataas na ang sikat ng araw, noong matapos si Celine sa pagluluto. Sumulyap siya sa bintana nang makarinig ng pagbusina sa labas at mabilis na kumaway. "Pumasok na kayo, ihahanda ko lang ang pagkain." Sigaw niya bago bumalik muli ng kusina. "Mama, nandito na si Papa!" Tili ni Hope na sinigundahan agad ni Faith. "Papa, I missed you!" Bahagyang nanginig ang kamay ni Celine. Inayos niya ang buhok at nagpa siyang tanggalin ang apron na suot. Inalalayan siya ng kasambahay sa paglabas ng mga putaheng niluto niya kanina. Espesyal ang okasyon. Ngayon kasi ang uwi ng asawa niyang na-discharge mula sa military dahil sa injury na natamo nito sa ulo. Magaling na sundalo si former Special Operations Captain Lucas Madrazo. Dahil pinagkakatiwalaan nito na nakatataas, laging nangunguna ang lalaki sa pagpasok sa mga delikadong misyon. Nitong huli, na-hostage ito ng 2 buwan at noong nakaraang linggo lang nabawit umuwi ng syudad. Binisita ito ni Celine pero nang masiguro niyang stable na ang sitwasyon ng asawa, agad siyang umuwi ng bahay para asikasuhin ang quintuplets nilang anak. Si Justice, Wright, Hope, Love and Faith. 5 makukulit na batang nasa 3 baitang na sa elementarya. Hindi niya pwedeng iwan ang mga ito sa kasambahay. Masyadong makukulit ang mga bata. Kukulangin ang lakas ng katulong niya kung sa 2 paslit pa lang ay hirap na. "Mama, si Just nang gugulo." Sumbong ni Faith mula sa dining area. "Ako pa ngayon, sinabi mong huwag hawakan ng bandage ni Papa eh." Umawat si Wright sa dalawa. "Shut up na! Nag-iingayan pa kayo, mamaya maingayan si Papa sa inyo eh." Lumabas si Celine dala ng juice. Nakaharap siya sa wakas sa asawa na nakaupo sa uluhan ng mesa. Pinagmamasdan nito ang mga bata. Tila minamarka sa alaala ang kanilang muka. Nung dumako sa kanyang mata nito, agad siyang naglabas ng ngiti. Kumunot ang noon ni Lucas. "Ba't nasa kusina ka pa? Hinihintay ka ng mga bata." Seryosong sabi nito. Halos malunok ni Celine ang dila. Binalaan na siya ng doktor na baka magbago ang ugali ni Lucas pansamantala dulot ng amnesia. Kaya hindi niya nalang dinibdib ang pagiging seryoso nito. "Honey, welcome home." Maamo niyang sabi sabay ngiti. "Ipagsasando kita ng pagkain. Niluto ko lahat ng paborito mo." "Sir Lucas!" Sigaw ng isang dalaga mula sa tanggapan ng bahay. "Sir, saan ko ilalagay itong bagahe niyo?" "Diyan na lang, miss. Salamat. Halika dito." Sagot ni Celine. "Ha? Nasa si Sir Lucas?" Pumasok ng kusina ang personal attendant ni Lucas na si Flor. "Nandyan pala kayo?" "Maupo ka. Let's eat." "Sige. Thank you, sir." Nailang si Celine. Hindi niya nagustuhan ang pag-arte ni Flor. Na tila ba hindi siya nito nakikita. Hindi man lang ito bumati. "Ma, let's eat." Ayan ni Love, bago tinuro ang silya sa tabi ni Lucas. "Mama, are you tired? Kanina ka pa early nasa kusina." Tanong ni Wright. Nagkipit balikat siya pagkaupo. "Ayos lang, basta ba para kay Papa niyo? Nagustuhan mo ba, honey?" Lahat masarap, thank you." Himing tumawa si Celine. Umiksena na naman ang dalagang nasa dulo ng mesa. "Sir, huwag kayong masyadong kumain na maanghang." "Makaka-apekto ba yun sa pagpapagamot ni Lucas?" Concerned na tanong niya. Hindi naman ho, pero baka mapano yun siya ni sir. Masama yung kumakain lagi na maanghang eh." "I'm sure my husband will be okay." Hindi siya laging kumakain ng ganito. Espesyal na araw ngayon kaya gusto kong ispoil ang asawa ko. Ayaw mo ba, Lucas? Sambit niya habang nagsasandok ng kanin. Ipinagsalin siya ni Lucas ng juice sa baso. "Ayos lang. Kumain ka na para makapagpahinga ka. Tumatagaktak na ang pawis mo. Manang, may tissue ba dyan?" "Opo, sir. Heto po." Iniharap ni Celine ang mukha sa asawa. "Papunas ako, honey." "May kamay ka." "Iba pa rin kapag haplos mo." Naumid si Lucas. Tumikim ito sabay tango. "Ilapit mo yung mukha mo rito, bilis na." Waging ngumiti si Celine. Namiss niya si Lucas. Sana maging ganito pa rin ito kapag sila na lang dalawa sa silid. Noong binisita niya ito noon,
Masyadong cold ang lalaki. Baka sweet lang ito ngayon dahil nasa harap ng mga bata. Ay! Si Mama at Papa in love na ulit? Panunukso ni Hope. Mag-focus ka dyan sa kinakain mo. Huwag kang makulit, Hope. Saway ni Celine bago sinimulan ang pagkain. Matapos ang lunch, isa-isang lumapit ang mga bata kay Lucas upang yumakap. Kinumusta sila ng ama bago pinaakyat ng silid. Si Celine naman ang yumapos dito. Napagod ka ba? Magpahinga ka na kaya sa kwarto. Mamaya na. Gusto ko muna sa uluhin ulit ang bahay. Humiwalay ito sa kanya at hilaw ng umiti. Nainis tuloy siya. Pati ba naman ang layout itong bahay, nakalimutan mo? I'm sorry. Hindi ko ginusto na mawala ng alaala si Lynn. Pasensya na. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalalay ang pinsala ng pagkakabagok mo. Kala ko babalik din sa'yo lahat ng alaala mo pagkalipas ng ilang araw. Kung sinamahan mo lang sana ako sa ospital, hindi ka maguguluhan kung ba't ganito ang kondisyon ko ngayon. Hindi ako doktor, kaya hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Napansin ni Celine ang pagtatampo sa boses ng asawa. Agad siyang umiti. Lucas, 5 ang anak natin. Lahat sila maliliit pa. Kahit may kasama tayong kasambahay, hindi naman siya full-time na mag-aalaga ng mga bata. Kailangan nila ako dito. Pinupuntahan naman kita kapag tapos na ako sa obligasyon ko sa kanila. Intindihin mo yon, please. Ma'am! Huwag po kayo mag-alala. Nandito ho ako. Sabat ni Flor na kanina'y nakamasid lang. Lumapit ang babae hanggang sa huminto sa likuran ni Lucas. Pagdating po sa kalusugan ni Sir Lucas, ako nang bahala. Explain ko na lang po sa inyo na simple way para mag-gets nyo kung anong pinagdadaanan ni Sir. Hinar po kasi ako ni Ma'am Sharon, nanay ni Sir Lucas, kaya magtiwala kayo sa akin. Kumalma ang puso ni Celine. Tumango siya kay Flor. Saka inakay ang asawa paakyat ng hagdan. Saka mo na lang memorize ang layout ng bahay. Gusto ko humiga tayo at matulog. Dito mga nagdaang buwan, hindi ako makapagpahinga na maayos kasi inaalala kita lagi. Talagang napupuyat ako kakadasal para sa'yo, honey. Kaya ngayong nandito ka na't ligtas, magpahinga na tayo. Sige. Inihilig ni Celine ang ulo sa dibdib ng asawa bago sumulyap kay Flor. May guest room kami sa baba. Make yourself at home. Ma'am, di po ba mas mainam kung magkatabi kami ng silid ni Sir Lucas? Para agad akong makaresponde kapag kailangan niya ako. Tumalim ang mata ni Celine. Flor, wala na kayo sa ospital. You don't have to be near him all the time. Katabi niya na ako mula ngayon. You just have to assist him until he's fine. And then after that, you're good to go. Sige po, ma'am. Pagpasok sa silid, agad na kumalas si Lucas mula sa kanyang pagkakahawak. Ba't mo sinusungitan si Flor? Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Bayad siya kaya gusto niya lang gawin ang best niya. Nilagyan mo naman ng mali siya. Lucas, bago ka sumakay ng helicopter at pumunta sa mga misyon niyo, kasal ka sa akin. Kapag di ako komportable, dapat inuuna mong protektahan ang peace of mind ko. Bago mo siguraduhin komportable ba ang ibang babae dyan. Celine, hindi lang siya kung sino babae, tinutulungan niya ako. Honey, bayad yun. Hindi yun tulong kundi trabaho. Look, nawala ka ng matagal at nung nasa ospital ka, ibang babae nagpaligo sa'yo, nagpakain sa'yo at nagbihis sa'yo. I am not comfortable seeing you defending another woman because you are mine. Mahirap bang intindihin yon? Giit niya. Sinusubukang babaan ng boses pero hindi niya nagawa. Natameme si Lucas. Iniwas ito ang tingin bago tuluyang umupo ng kama. Paalisin mo siya. Talaga? Hindi ka maglulupasay? Hindi ka iiyak? Baka magtampo ka. Ayos lang, Celine. Ang totoo niyan, konti lang ang naaalala ko tungkol sa'yo. Kung pakaramdam mo masinuuna ko pa yung ibang tao, di yun ang intensyon ko. I'm sorry, paalisin mo na lang si Flor. Huminga siya ng malalim. Nilapitan niya ang asawa at umupo sa tabi nito. Hindi ko siya tatanggalin. Una, hindi ako ay nag-hire sa kanya. Pangalawa, baka makatulong talaga siya sa pagaling mo. That's fine. Ang akin lang, huwag mo iparamdam sa akin na para bang hindi mo ako asawa. Kasi kung ako malalagay dyan sa posisyon mo, ibibigay ko ang lahat. Sumaya ka lang. Napawi ang seryosong ekspresyon ni Lucas.
Napalitan na isang payak ng ngiti. Naintindihan ko. Di na mauulit. Good. May masakit ba sa'yo? Mamasahihin kita. Nagtanggal ng jacket si Lucas at sumandal sa headrest ng kama. Dito sana sa braso ko. Alright. Kukuha ko ng ointment. Inoobserbahan ni Celine ang katawan ng asawa. Binilang niya lahat ng peklat na makikita sa braso nito at halos mapaluha nung mapansin ang malalalim na marka ng bala. May mahahabang hiwa mula sa patalim at maitim na bahagi ng balat nito na nasunog dahil sa matagal na pagtitiis sa ilalim ng araw. Hindi na madadagdagan ng mga to, honey. Bulong ni Celine. Walang imik si Lucas kaya sinilip niya ang mukha nito. Nakita niya na mahimbing na pala itong natutulog. Inayos niya ang pagkakahiga ng asawa bago kinuha ang cellphone. Tinawagan niya si Mama Sharon. Ma, nakauwi na si Lucas. Really? He did not tell me. Hindi rin nagsabi si Flor. Inutos ko na magstay pa sila roon na isang linggo eh. Baka gusto na ni Lucas na makita ang mga bata. Ma, namiss din namin siya. Hindi niya nga maalala ang mga anak niyo. I'm pretty sure sinasabayan niya lang kayo dyan para hindi kayo masaktan. Celine, wag mo siyang biglain, okay? Ang sabi sa akin ng doktor na inassign sa kanya, binabangungot pa rin paminsan-minsan si Lucas. Kapag naramdaman mo siyang kumistot sa pagtulog niya, wag mong hahawakan. Buksan mo lang ang ilaw at tawagin mo siya ng paulit-ulit. Bumigat ang pakiramdam ni Celine. Naninikip ang kanyang dibdib habang iniisip ang rason kung ba't may ganitong kondisyon si Lucas ngayon. Noted lahat ng yan, ma. Malalagpasan din natin to. Salamat sa lahat na naging tulong niyo ni Ate Jane. No problem. Kadugo namin si Lucas kaya natural na tutulong kami. Bumukod man kayo, magkakapamilya pa rin tayo. Pinatay niya ang tawag matapos magpaalam sa ginang. Itinabi niya ang cellphone at gumapang pabalik ng kama. Niyakap niya si Lucas. Inisip niya na kahit ano pa ang problemang dumating, kakayanin nilang lagpasan ng lahat. Nabigyan ito ng pangalawang buhay. Marami dyan ang hindi nakaligtas matapos gawing hostage ng kalabang grupo. Kaya itinuturing ni Celine na isang himala ang pagbabalik ni Lucas. Sisiguraduhin niya na babalik sa dati ang lahat. Nagising si Lucas kinabukasan na may kirot sa kanyang ulo. Malakas ang kalabog mula sa labas. Bumangon siya at pinuntahan ang pinagmumula ng ingay sa baba. Nakita niya ang malaking living room na napuno ng samot-saring mga gamit. Hope, akin na yung eraser ko! Sigaw ni Wright. No way! Hindi mo pa nga binabalik ang sharpener ko eh. Pumagit na si Justice sa dalawa habang nagkakabit ng sapatos. Both of you? Baka magising si Papa dahil sa ingay niyo. Can you settle that quietly? Sinaway mo pa, malakas din naman yung boses mo. Sikmat ni Faith na maarting sinang-ayunan ni Love. Yeah, right. He's like a super loud megaphone. Kids, ready na ang baon niyo. Chop chop, move quickly! Anunsyo ni Celine, nakalalabas lamang mula sa kusina. Nakita siya nito. Oh, hey honey, ihahatid ko lang sa school ang mga bata, sama ka? Lumantad si Flor, nakagagaling lang ng hardin. Sir, mainit po sa labas ngayon. Yung ulo niyo. It's fine. Matagal ko na hindi nakakasama ang mga bata. Sasama ako kay Celine. Kung ganun, ihahanda ko na po yung mga dadalhin natin. I'm sorry, Flor. Dito ka na muna sa bahay. 5 ang anak namin at 2 kami sa harap ni Lucas. Walang bakanting sila sa kotse. Mag-almusal ka na lang muna dito tapos pagbalik namin, ikaw na bahala mag-check kay Lucas kung okay ba siya ngayon. Sige po. Tinulungan ni Lucas sa mga bata sa pag-aayos. Una niyang nilapitan si Justice. Kamukhang kamukha niya ito at seryoso din na ekspresyon. Pa, kumusta ulo niyo? Kung nahihilo kayo, I have something here, baka makatulong. Tinanggap niya ang binigay nito. Yoyo? Sigurado ka makakatulong to sa akin? Paikutin niyo, Papa, nakakawala ng pagod yan. Natawa siya. Mukha bang bata si Papa para matuwa sa ganito? Well, age is just a number, sweetheart. Sabi ni Celine bago humalik sa kanyang pisngi. Good morning. Good morning. Pinanood niya ang pag-alis ni Celine. Try mo, Papa. Wait po, ipapakita ko kung paano gagawin yung trick. Paghatak ni Justice sa kanyang atensyon. Okay, pakita mo sa akin.
Nagtatakbo sina Hope, Love, Faith at maging si Wright. Kumunot ang noon ni Lucas. Ba't kayo nagtatago? It's because they're jealous, Papa. Ako lang ang naka-perfect ng trick na to. I will show you. Pinakawalan nito ang yoyo. At agad bumulusok pataas ang laruan. Kinontrol ni Justice ang tali hanggang magpatalon-talon ng yoyo. Pumalakpak si Lucas. Nice! Galing ah! Wait, ito pa ang exciting, Papa. Binato ng bata ang yoyo. Tumama sa isang vase. Umalo ng kilay ni Lucas. Lumundag siya para saluhin ang palamuti. Pero nauna na itong bumagsak sa sahig. Hala! Sigaw ni Hope. Sabi ko na eh. Gatong ni Wright. Mama! Si Just nakabasag na naman! Sumbong ni Love. Ako na magliligpit ito. Huwag niyo nang tawagin si Mama, busy siya sa kusina. Apulan ni Lucas sa kaguluhan ng mga bata. Justice, tapusin mo na yung pagkakabit ng sintas mo. Okay, Papa. Ayaw mo humiram ng yoyo ko? I will give it to you. Wag na. Baka yan pa ang gamitin ng mama mo pantali sa leg ko mamaya. Kapag nagtanong siya kung na paano tong vase, sabihin niyo aksidente, okay? Umungot si Justice. Papa naman, it was really just an accident. Di ko naman po yun sadya. Hindi niya ito pinansin at mas piniling lumapit kay Love. Susuklayin ko yung buhok mo, halika. Okay, Papa. Ito ang clips ko. Pink, violet, orange, and yellow. Sure. Halika. Tumalikod ang bata at hinarap sa kanya ang mahabang buhok. Maingat na sinimulan ni Lucas ang pagsuklay rito. Ouch pa! That hurts! Sorry, sige dadahan-dahanin ko. Pinagaan ni Lucas ang kamay. Muling hinaplos ang ulo ni Love. Ay talaga, Papa, it hurts pa din eh. Napalunok siya. Last na, wait. Hindi pa man niya nahahawakan ang ulo ng bata, nagumpisa itong suminghot. Ouch! Anong ouch? Wala pa nga eh. Wala pa pala. But it really hurts though. Pinatong ni Lucas ang suklay sa mesa at tumango. Magsuklay ka mag-isa dyan. Hindi niya matagalan ang pagiging maselan ni Love. Okay pa. Lumipat siya kay Hope at binuhat ang bag nito. Baby, ang laki ng backpack mo. Sigurado ka hindi ka nabibigatan dito? Kaya ko, Papa. Wait, nasa parehong baitang kayong tatlo. Paanong mas marami kang dala kaysa sa mga kapatid mo? Let me see. Wala yan, Papa. Baka ikaw ang nagdadala ng libro ni Justice, ha? Titignan ko ang laman ng bag mo. Hindi ako ganun. Komento ni Just mula sa pintuan. Niyugyug ni Lucas ang laman ng bag ni Hope at binuksan ang zipper nito. Sumambulat sa kanya ang napakaraming snacks sa loob. Napakurap siya. Hope, di ka ba kakain sa bahay? Nagugutom ka ba lagi? Hindi po, Papa. Ngumiti pa ito ng alanganin. Alam ko na kung bakit. Ipamimigay niya yan sa mga classmate niya. Ikaw, snitch ka! Snitch! So what? Ngayon alam na ni Papa, ba't mabilis maubos ang laman ng pantry? Teka nga, huwag kayong mag-away. Hope, right? Huwag kayong nagsisigawan. Hope, balak mo ba maging class president? Magsasagawa ka ba ng feeding program nang di namin alam? O baka sinabi mo sa classmates mo na araw-araw birthday mo kaya ganyan? Papa naman, I just wanted to give them snacks kasi nakabalik ka na. Sabihin ko, bigay mo. Natameme si Lucas. Gusto niya mampayagan si Hope. Magiging unfair yon sa apat pa niyang anak, kundi rin sila mabibigyan. Kukulangin ang laman ng supplies nila. Baby, walang ganon. Pwede mong sabihin na nakauwi na ako. Pero hindi natin kailangan magpakain para sa pagbabalik ko. That's too much. Hindi tayo ganun kayaman. Bumalik siya kay Wright. At ikaw halika nga dito, para may mali dyan sa ayos mo. What? Wala, Papa. Inangat niya ang pants ng suot nito at pagod na tumawa. Darling, ba't kulay yellow tong sa kanan? Paano? Wala kasi yung isa. Aha! Tili ni Love. Ikaw ang kumuha ng isang yellow na medyas ko. That's why pink lang ang ginamit ko today. Monday socks ko ang yellow, right? Well, sorry. Nalimutan ko kasi nakalagay sa medyas ko. Di ko naman mapipili kung pink mo na gagamitin mo ngayon eh. Hindi nga, pero nawala yung purple na Wednesday socks ko, pati yan mawawala din. Pinabayaan ni Lucas na magbangayan ng mga anak. Tumabi na lang siya kay Faith. Dear, wala ka ba ipapatulong kay Papa? Wala, Papa. I'm good.
Bumaba ng hagdan si Celine, tinuro ang bulsa ng uniform ni Faith. Walang magdadala ng pics at jawline sa school, please lang. Oh, man. Asar na nagdabog si Justice. Kala ko talaga makakaluso tayo. Si Faith kasi. Paninisi ni Wright. What? Sinunod ko naman yung sinabi niyo. Wala yun sa bulsa ko, nasa pencil case, okay. Kontra ng batang babae. Lumapit si Celine at kumisi. Aha, nasa pencil case pala ha. Ibigay niyo na para makaalis na tayo. Wala na nagawa mga bata kundi ilabas sa mga laro ang dala. Ilang saglit pa lumabas sila ng gate dala ang kotse ni Celine. Nasa passenger seat si Lucas. Patuloy ang pag-oobserba niya sa mga bata hanggang makarating sila sa eskwela. Goodbye Papa, goodbye Mama! Paalam ng 5 bago nagtatakbo papasok ng kanya-kanyang silid-aralan. Bumuga ng hangin si Celine. Alright, I still have time para magbayad ng bills at grocery. Saka tumulong sa pag-ayos ng bahay. Iniabot ni Lucas ang kamay nito. Sorry, hindi madali ang ginagawa mo araw-araw. Ngayon ko lang nakita kung gaano sila kahirap bantayan. 5 sila, makukulit at may kanya-kanyang pag-iisip. Hindi maganda kung ibang tao ang magbabantay sa kanila. Sinubukan na natin yun dati. Kaso nasanay talaga silang 5 na ako ang lagi nilang kasama sa bahay. Malalaki na sila kaya lalong kakailanganin nila yung paggabay ng isang ina. You're doing well, Celine. Sabi niya sabay sandal sa silya. Napaisip si Lucas. Nung una pa niya pinoproblema ang usaping pera. Kaya gusto niya rin makaalis agad sa ospital. Dahil ayaw niya na makaabala at mamroblema pa si Celine at Mama Sharon sa kanyang kondisyon. Nang malaman niyang kwintuplet so 5 ang kanyang anak sa edad na 36, kinabahan siya. Ngayong wala na siya sa serbisyo, paano niya susuportahan hanggang sa pagtatapos ang kanyang mga anak? Hindi kaakasya ang natatanggap niya buwan-buwan. Kailangan niyang ingatan ang pag-handle ng pera. Sanay si Celine sa kakomportablehan ng buhay, kaya't hanggat maaari susuportahan niya ang pangangailangan ng mga ito. Hindi pa man lubos na nakakabalik ang ala-ala ni Lucas ng buo, matatag naman ang puso niya pagdating sa responsibilidad at obligasyon. Hindi porke kulang ang kanyang ala-ala, isasawalang bahala niya ang mga anak at asawa. Sasamahan kita sa lakad mo ngayon. Alok niya kay Celine. Salamat, honey. Kumindat ito sabay nguso sa kanya. Kumunot ang noon ni Lucas. Napapahiyang nag-iwas ng tingin si Celine, kaya agad siyang nag-guilty. Sorry, hindi lang ako sanay. Ayos lang. Naalala ko nga mula na makabalik ka hanggang ngayon di mo pa ako hinahalikan sa labi. Ang huli ko kasing naalala, nung nag-away tayo tas umalis ka papuntang States. Natawa si Celine ng malakas. Right, hinarangan mo ang pag-alis ko nun. Talaga? Oo naman. Sabi mo pa nga, kung di ako sasama sa'yo, maglalambitin ka sa eroplano. Alam mong ayoko naman talaga umalis, kaya binibigyan mo ako ng rason para magstay dito. Kumibot ang labi ni Lucas. Hindi niya alam na ganun pala siya kadesperado. Hindi niya ma-imagine na kaya niyang gawin yun. No way, sabi niya sa isip. Anong nasa isip mo? Untag ni Celine. Wala. Pinipilit ko lang makaalala. Huwag mong sagarin. Baka sumama lang yung pakiramdam mo, honey. Sure. Salamat sa suporta mo, Celine. I'm your wife, silly. Kung sa iba ka hingi ng suporta, baka isilid kita sa sako at itali sa kama. Iniwas ni Lucas ang tingin at kinagat ang sariling dila para pigilin ang ngiting gustong kumawala sa kanyang labi. Tumikim siya sabay sabi. Mag-grocery ka pagkatapos, di ba? May papabili ka? Candies. Di natin afford na magpakain sa mga kaklase ng mga bata. Pero pwede tayo mamigay ng candy. Great idea! Nung malaman nila nangyari sa'yo dahil sa balita, nag-offer ng prayers sa kaklase nila. Mababait na mga bata. Alam mo yun? Napangiti siya. Kung may bundok lang ako ng ginto sa bahay natin, bibigyan ko sila ng regalo isa-isa. Kaso wala, kailangan din natin magtipid. Naintindihan ko, honey. Ayos lang yun. Naging kalmado ang daloy ng biyahe. Nakatanggap si Lucas ng tawag mula kay Flor pagkarating nila sa pamilihan. Sir, di pa kayo uwi? Bakit? Oras na ba ng pag-inom ng gamot? Hindi pa po, pero mag-isa kayo dyan. Baka kailangan nyo ng tulong ko. Ipinilig ni Lucas ang ulo at sumulyap kay Celine.
na hinihila ang isang cart papasok ng market. Lor, pumunta ka kay mama. Kunin mo na yung bayad para sa buwan na to. Bumubuti na yung kalagayan ko kaya pwede ka na humanap ng ibang kliyente na matutulungan. Tumahimik ang kabilang linya. Napapalatak si Lucas. Are we clear? Lor, hello. Sir, dahil na naman po ba ito kay Ma'am Celine? Kakausapin ko po siya. Malisyoso lang naman yung isipan niya. No. Walang problema sa misis ko. Naisip ko lang. Dahil nandito na siya nakakalakad naman ako. Di ko na kailangan ng personal attendant. Ganun po ba? Okay sir, understood po. Salamat. Pinatay niya ang tawag at hinanap si Celine. Tinabihan niya ito. Anong unahin natin? Cleaning supplies muna pati mga delata. Saka na ang gulay at frozen goods at prutas. Nakabuntot si Lucas habang namimili si Celine. Akala niya mababagot siya sa paglalakad. Pero habang tumatagal na-realize niya kung gaano siya kasaya sa pamimili. Nawawala ang problema sa kanyang isipan at pansamantalay na pupunta sa paghahanap ng sulit na supply sa saktong presyo. Paborito mo to, di ba? Ito nang bilhin natin. Lihim na napangiti si Lucas. Nangako siya na hanggat maaari sa hinaharap. Sasamahan niya lagi ang asawa sa pag-grocery bilang taga-buhat, calculator o taga-budget. Nag-enjoy siyang kasama ang babae. Nagpa siya si Celine na wag nang pansinin si Flor habang inaalagaan nito ang kanyang asawa. Hindi niya inakala na kusang tatanggalin ni Lucas ang serbisyo ng dalaga. Sa mga lumipas na linggo, naging mapayapa ang araw at hindi ganon kabigat ang gawain para sa kanya. Dumaan na ang delikadong parte ng pagpapagamot ni Lucas at ang natitira na lang ay ang pag-oobserba sa kilos nito. Celine, bibisita dito yung kasamahan ko sa serbisyo dati. Okay ba sa'yo ang barbecue mamaya? Sure honey, anong timpla ang gusto mo? Bibili ako ng karne para i-marinate agad. I'm coming with you. Tutulong ako sa pagluluto. Nakahanda na ang jacket niya sa bisig ni Lucas. Dala na rin ito ang wallet. Tara na? Let's go! Hindi ito nagreklamo, pero hindi rin magawang yumakap sa kanya pabalik. Nako-question na ni Celine kung wala na bang bisa ang kanyang alindog. Ngunit kahit sa mga bata, tila hindi pa rin alam ni Lucas kung paano makisama. Kahit noong hindi pa ito nagkasakit, madalang magstay si Lucas sa bahay. Kaya sigurado siya na hindi lang dala ng amnesia ang distansya nito sa kanilang mga anak. Pagkatapos natin dito, sunduin natin ang mga bata. Ayos lang ba? Oo naman. Nga pala, kung may sasabihin man sila sir mamaya, huwag ka mag-alala ha. May hindi ka pa ba sinasabi sa akin, Lucas? Nag-iwas ito ng tingin. Wala na. Pero nakalimot ako, Celine. Di ko alam. Ayos lang. Hindi kita guguluhin mamaya. Pag-usapan natin pagkatapos. Pagkatapos ng pamimili, agad silang pumunta na eskwelahan. Napansin sila ng 5 batang nagkukumpulan sa gate. Mama! Papa! Sigaw ni Hope. Bumaba si Celine at niyakap ang mga bata. Kumusta? Marami ba kayo natutunan kanina? Yes, Mama. Narinig ko naka 5/5 si Just sa quiz. Pagbibida ni Faith. Galing naman. Bumaling si Lucas sa mga bata. Kayo ba may sulat ang notebook? Opo, Papa. Kita niyo po itong akin. Sagot ni Wright. Binuksan nito ang bag at umalingasaw ang mabahong amoy ng basa nitong medyas. Wright, ano ba yan? Itapon mo yan sa labas ngayon din. Honey, maghanap tayo ng basurahan. Balutin mo yung papel, Wright. Naglaro kami ng kaibigan ko kanina, tas nakaapak ako sa kanal, Ma. Pag-amin ng bata. Ew! That's why mabaho sa room niyo kanina. Sabi nila patay na daga doon eh. Meron daw. Maarting ani Love. Uy, di dahil sa akin yun oh. May patay na daga talaga sa lalagyan ng dustpan at walis namin. Hindi yun dahil sa medyas ko. Wait, patingin ng medyas mo? Nagsiiwas ng tingin si Hope, Faith at Justice. Tila alam na nila ang susunod na mangyayari sa bangayan ng dalawa. No, wag kang makulit. Is that my blue socks? My blue socks! Mangiyak-ngiyak na tanong ni Love. Yes, pero bibili tayo ng bago, I promise. Pumalatak si Celine kay Wright. May pera ka ba, ha? Mama, she's angry. Kasalanan mo yan.
Sinabi niya nang huwag mong gamitin ang medyas niya pero sinasadya mong kunin. You know that's not right. Tama ang mama mo, right? Kahit na magkapatid kayo, magkaiba ang pangalan niyo. Ang kay Right, para kay Right. Ang kay Love, dapat kay Love. Tumingin si Celine sa asawa sabay kindat. Agad ditong itinago ang ngiti. Fine. Pag-iipunan ko yung para sa bago mong medyas. I will not take your socks anymore. Sorry. I really hate you. Huwag kang lumapit sa akin. You stink so much. Ang baho talaga eh. Umingo si Justice. Ako nga na nandito sa tabi niya. Di nagre-reklamo. Ako rin nandito sa kabila ni Right. Nakakahilo. Bulong ni Faith. Kumirot ang ulo ni Celine. Ibalot niya ang sabi at na maihulog natin sa basurahan. Next time ha, Right? Pakiusap lang. Para sa'yo wala kang paki, but people know. They will remember how stinky you were this day. Gusto mo ba yon? Mag-iingat na ako next time, ma. Good. May bisita tayo sa bahay mamaya, kaya mag-behave kayo. Huwag magtatanong ng kung ano-ano sa mga makakasama natin, ha? Tumango si Lucas. Darating mga kaibigan ko. Isasama nila yung iba nilang anak na kasing edad nyo para may makalaro kayo sa bahay mamaya. Okay, Papa. Sabay na sagot ng 5. Isinagawa ang hapunan sa mismong hardin ng bahay. Nasa harapan ng lutuan si Lucas, nagpapaypay ng kanilang iniihaw. Maupo ka na ron, ako nang bahala dito, Celine. Sabi ng lalaki sabay tulak sa kanya ng bahagya, papunta sa mesa. Wala na siya nagawa kundi umupo kasama ang kababaihang nag-uusap. Hi, kumusta naman ang pagpapagaling ni Lucas? Wala bang problema? Tanong ni Mariz. None so far. Wala bang issue overall? I mean, nakwento sa akin ng mister ko ang rason kung ba't siya na-discharge sa serbisyo. Alam kong sensitive para sa'yo to pero pinagdaanan ko rin yan kay Sergio. Well, tungkol dyan, mag-iisang buwan na siya dito sa bahay. Pero di ko pa siya nakitang, alam niyo na, walang saplot. Iniiwasan niya mag-i-intimate sa akin. He's perfect dad, but I want to feel him. We're married no, hindi roommates. Ano kayang pwede kong gawin? Nawawala na kaya siya ng gana sa akin? Malabo yan. Hindi naman siya dumidistansya sa'yo. Maingat pa nga. Baka conscious lang siya sa katawan niya. Sumenya si Mariz. Alam mo na, hindi pang karaniwan ang ginawang torture ng mga kalaban sa kanila. Sa kaso ni Sergio, binali nila ang tuhod ng asawa ko. Binalatan ng binti niya hanggang sa umamin. Di kaya may tinatago ang asawa mo? Nahigit ni Celine ang paghinga. Gusto ko ya itanong sa kanya, Mariz. Kaso natatakot ako. Baka hindi pa siya handang magkwento sa akin. Kakambal na ng trabaho nila ang mga bagay na gaya nito. Nung sumumpa sila sa tungkulin, ang kanang paa nila nauna na sa hukay. Celine, wag mo lang madaliin si Lucas pero samahan mo siya. Naintindihan ko. Salamat, Marisa. Sumulyap si Celine sa direksyon ng asawa at inobserbahan ang kilos nito. Saka lang niya napansin sa wakas na sa bawat biglaang ingay, kumikislot ang balikat ni Lucas. May panik na makikita sa mga mata ng kanyang asawa sa tuwing kinakabahan nito. At dahil ngayon lang niya napansin ang kalagayan ni Lucas, doon siya mas lalong nalungkot. Naging okupado siya ng 5 nilang anak. Napabayaan niya ang estado ng isipan ni Lucas. Kung para dito, naging battleground ng mundo. Dito sa kanilang tahanan, dapat lagi itong ligtas. Pupuntahan ko lang siya ha. Paalam niya sa mga kasamahan. Sige lang, Celine. Pumuesto siya sa likod ng asawa at tumikim. Kumusta ang inihaw mo dyan? Good. Sigurado magugustuhan mo to. Nasa garahe si na Roswell. Binubuting-ting nila yung sira nating motor. Sabi ni Lucas. Teka, sabi sa talyer wala na raw chance yun ha. Gabi na, baka lamukin dun yung mga kaibigan mo. Hayaan mo sila, matatanda na yung mga yon. Babalik sila dito kapag tapos na sila. Hinayaan ni Celine ang mga bisita at nagumpisang mag-serve ng makakain sa plato. Inalalayan siya ng mga anak habang naglalapag ng mga pinggan. Enjoy your food, tita, sabi ni Hope. Ginulo niya ang buhok ng mga anak. O siya, kayo din. Maupo na makakain. Opo, mama. Noong malinisan ng hardin,
At wala na ang mga bisita. Pumasok ng silid si Celine at naligo. Tinuyo niya ang buhok habang nasa banyo. Suot niya ang isang manipis na spaghetti top at maikling short. Madalas pajama ang suot niya. Pero sa gabing ito gusto niya maging sexy. Paglabas niya ng silid, unang sulya pa lang ni Lucas, agad itong tumalikod. Good night, Celine. Sa baba ka na naman naghanda, no? Sana sa banyo ka na nag-half bath. Saka nag-toothbrush. Nagtutuyo lang naman ako ng buhok sa loob eh. Kala ko kasi matatagalan ka. Kaya di na ako pumasok sa loob. Napagod ka siguro kanina. Magpahinga ka ha. Humiga si Celine at niyakap ang likod ng asawa. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi siya makaget over sa pagtalikod nito sa kanya. Pinakalma niya ang paghinga saka pumikit. Dumaan ang 5 minuto bago humarap si Lucas. Diniin nito ang kanyang mukha sa dibdib bago siya hinalikan sa noo. Good night, honey. Bulong nito. Uminit ang mga mata ni Celine. Nangako siya na hihintayin ang pagbuti ni Lucas. Pagdating ng madaling araw, sinubok ang katatagan ni Celine. Nagising siya na hawak-hawak ni Lucas ang kanyang leeg. Umiiyak ito habang pilit siyang sinasakal. Lucas! Tili niya sabay gulong paalis. Lucas, honey, anong problema? Sumugod ito kaya agad siyang tumakbo paikot sa kama habang tinatawag ang pangalan nito. Sa huli, napilitan si Celine na kunin ang kumot at ibalot ito sa katawan ng asawa. Pilit niyang kinakaya subalit masyado itong malakas. Dinaganan siya ni Lucas. Honey, ako to, si Celine, asawa mo, gumising ka please. Nabato ang buong katawan ni Lucas. Pagapang itong umalis sa kanyang bisig, saka nahihindik na lumuhod. Sinaktan ba kita? Naramdaman ko may natamaan ako. Celine, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Akala ko ibang tao. Lumandas ang luha sa mga mata ni Celine. Dinaluhan niya ang asawa. Niyakap ito ng mahigpit. Natakot ka ba? Madilim ba doon? Bubuksan ko yung ilaw, Lucas. Ako ang kasama mo. Ba't di ka galit? Dapat natatakot ka na ngayon, Celine. Saka na natin pag-usapan yan. Nanginginig ka pa rin. Anong pwede kong gawin? Gusto ko makasiguro na okay ka. Na hindi ka galit. Celine, nagigilty ako sa ginawa ko. Kung galit ako, ba't ko gagawin to? Hinalikan niya ang labi ng asawa sabay ngiti. Mukha ba akong galit? Humigpit ang yakap ni Lucas sa kanya. Naalala ni Celine ang hawak nito sa kanyang leeg kanina. Pero tiniis niya ang pagkailang na nadarama. Ilang minuto ito nakatingin sa pader. Tumayo si Celine at kumuha ng tubig para kay Lucas. Matapos pakalmahin ang asawa, lumapit siya para halikan nito sa noo pababa ng labi. Hinawakan niya ang strap ng suot na damit sabay ngiti. Papagurin na lang kita para makatulog ka na mahimbing. Okay ba yon? Hindi nagaksaya ng salita si Lucas. Binuhat siya nito pabalik ng kama. Gusto niya sana na sa ibang pagkakataon magiging ulit nilang pagdiniig. Pero dahil kailangan siya nito ngayon, ibibigay niya lahat ng kayang ialay para mapanatag si Lucas. Kinabukasan, nagising si Celine mula sa paghaplos ni Lucas sa kanyang muka. Nagmulat siya at tumunghay. Good morning. Hi, kumusta pakiramdam mo? Okay na okay. May marka sa leeg mo, Celine. Huminga siya ng malalim bago inabot ang kamay ng asawa. Ang gagawin ko, mag-hire ako ng therapist para sa'yo. Kailangan malagpasan mo to, honey. Normal lang ang matrauma matapos na nangyari sa'yo. Hindi ka Diyos. May limitasyon ng katawan at isip mo. Naintindihan ko na may pride ka bilang lalaki. May mga bagay na di mo pwedeng sabihin sa akin, pero kailangan mo ibahagi yan sa espesyalista para bumuti ka. Ayos lang ba yun sa'yo? I will listen to you. Magiliw na tinago ni Lucas ang mukha sa kanyang kamay. Mahal kita, Celine. Alam ko. Bumangon siya at hinalikan ng noo ng asawa. Mahal din kita, kaya nandito ako. Sa hirap at ginhawa, honey. Bumaba sila ng sala at nakasalubong ang nag-aalang ang tingin ni Justice at Wright. Good morning, Mama, Papa. Ma? Sabi ni Hope kagabi. Narinig niya na may ingay daw mula sa kwarto niyo ni Papa, kalabog pati sigawan. Report ni Justice.
May pusa na nakapasok sa kwarto namin ng papa mo. Hinabol namin tapos pinalaya sa bintana. Yun lang yun. Palusot ni Celine. Humalik si Lucas sa kanyang ulo bago iginaya mga bata papasok ng kusina. Magluluto kami ng almusal ni mama niyo. Magsitabi muna kayo Opo, Papa. Nag-unat si Celine at tinasikaso ang kanilang pagkain. Tahimik si Lucas sa kanyang tabi dahil malalim ang iniisip nito. Hinayaan niya ang asawa saka nagpa siya natawagan si Mama Sharon. Dahil hindi naman iritable si Lucas sa mga bata, ibig sabihin, baka sa tulog lang ito binubulabog ng mga sakit na natamo habang nasa misyon noon. Ginamit ang psychological assessment ni Lucas para sa gagawing guide tungo sa pagpapagaling nito. Kampante si Celine sa profesional na kanilang na-hire dahil nagmukha ito ikalawang nanay ng kanyang asawa. Nagsimula sila sa lingguhang pag-uusap. May sakit pa si Papa, Ma? Tanong ni Faith sa kanya habang nagme-merienda sila. Walang problema kay Papa niyo, huwag kayong mag-alala. Totoo po? Parang malungkot siya nito nagdaang araw, tapos binibisita siya nung si Ma'am Lenny. Ganito yun, Faith. May pinag-uusapan silang importante tungkol yun sa pagsisigurado na walang ibang problema si Papa mo pagkatapos niyang ma-ospital. Kaya kayo, Justice, Right, Hope at Love, huwag kayong magtatanong ng kung ano-ano kay Papa niyo, Sumumpa ang mga bata kaya kumalma sa wakas si Celine. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kama, biglang yumakap sa kanya si Lucas mula sa likod. Celine, may sasabihin ako. Ang task na binigay sa akin ni Ma'am Lenny. Kailangan ko magsabi ng isang maliit na sikreto sa'yo. Uulit-ulitin natin, araw-araw, hanggang sa makayanan ko ipaliwanag sa'yo ang lahat na nangyari. Maganda nga yun pero naisip ko, mas lalo akong di mapapakali nun. Gusto kong aminin sa'yo ang lahat ng isahan. Tapos wag na natin pag-usapan ulit kahit kailan. Hindi siya humarap kay Lucas. Hinaplos niya lang ang braso nito. Baka mas ganahan itong umamin kapag hindi nakikita ang kanyang muka. Kapag nailang ito sa ekspresyon niya, posibleng umatras ito. Noong araw na madakip ako, hindi ako nag-iisa nun. May dalawa pa akong kasamahan, bali 3 kami Celine. Nanginig ng bahagya ang boses ni Lucas bago nagpatuloy. 1 linggong walang kain na tubig. Sa isang madilim na silid, nagbabanyo kami sa harap mismo ng isa't isa. Pero nakakayanan pa naman. Total hinang-hina kami siguro naman. Di na nila kami pahihirapan. Kung namatay ako dun, ayoko na makita niyo yung katawan ko na maraming pasa o hiwa. Lucas, bulong niya. Hindi nagpatigil ang lalaki. Iniisip ko kayo, Celine. Minuminuto. Hanggang sasabihin nila na isa na lang sa amin ang pwedeng mabuhay. Gusto ko ilaban yan kahit di ako sigurado. Gusto ko pa kayo makita. Ang sama-sama akong tao, Celine. Honey, napilitan ka lang nun. Lagi kayo nagliligtas ng buhay ng iba. Ano ba naman yung kahit isang beses lang sarili mo naman ang iligtas mo, di ba? Kung di ka kumilos, baka 3 pa kayong inubos ton. Lucas, ginusto mo lang mabuhay para sa amin. Natahimik si Lucas. Mahigpit ang kapit nito sa kanyang damit. Ang swerte ko kasi na pangasawa kita, Celine. Hindi yun swerte, honey. 1 dekada na tayo magkasama. Kung di tayo magkasangga, ano tayo? Nasa likod mo ko, Lucas. Naramdaman ni Celine ang paggaan ng balikat ni Lucas. Tila ba nabawasan ang tensyon sa katawan nito matapos marinig yun sa kanya. Nag-iisip ako ng paraan para palaguin yung perang natanggap ko sa payout. Wala na akong serbisyo. Maganda kung mag-business tayo para may mapagkunan tayo ng budget. Okay. Dahil nagsisimula pa lang tayo as of now, gusto ko ng small time muna ang gagawin natin. Huwag masyadong bobonggahan Kasi bongga din yung kapital nun Utang nga magiging balik nun. Bad for business yun. Sige po, my little advisor. Pag-iisipan ko yan. Baka nagtatabi ka na ng pang-college ng 5 kahit nasa elementary pa lang sila Biro niya na agad na patunayang totoo. Dahil sa seryosong ekspresyon ni Lucas. Ang bilis mo talaga akong basahin, honey. Masyado pa ba silang bata para doon? Hindi naman.
Huwag mo muna i-finalize lahat. Hindi pa naman natin alam ang mga aksidente. Biglaan yan kung dumating. Keep it hidden. Pero wag ilagay sa isang bond. Okay? Okay. Mag-focus ka sa pagpapatawad sa sarili mo, honey. Kung ikaw ang nawala, hindi namin kakayanin. Okay ba yon? Bumuga ng hangin ng lalaki. Humilata si Celine sa kama. Nagtago sa kumot. Sumunod si Lucas sa kamahimbing na natulog sa kanyang tabi. Napagod ito sa emosyonal na usapan maghapon. Kaya hindi na nagtawag pa si Celine. Niyakap niya si Lucas at pumikit ng mahimbing. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Celine sa pag-aasikaso ng mga bata. May event kung saan sabay-sabay na magpa-perform ang mga ito. Dahil doon, nagsilbing driver si Lucas sa kanyang mag-iina. Kapag wala siyang ginagawa, sa kanya pinoproblema ang magiging source of fund nila sa bahay. Pumunta siya sa kanyang ate para humingi ng advice. Ate Jane, gusto ko sana magbukas ng isang maliit na kainan. Yung kakayanin namin ni Celine na patakbuhin at di masyadong demanding. Maliliit pa ang mga bata, kaya gusto ko rin sana na pagtuunan sila ng pansin habang lumalaki. Panimula niya. Yan agad ang pinoproblema mo? Bakit? Sigurado ka ba na magaling ka na? Narinig ko sinakal mo sa bangungot si Celine. Mamaya niyan, malaman na lang namin na patay mo na yung asawa mo. Umismid ang kanyang ate at nagpatuloy sa pagtitipa sa laptop. Nakwento ni mama yan sa'yo? Bakit hindi? Ang laki ng nagastos niya sa pagsundo sa'yo. Siya rin ang nagbigay ng pera para palakasin pa ang paghahanap sa'yo nang mawala ka. Hindi na ako magtataka kung ang mamanahin natin kay mama nakasilid na lang sa ampaw. Inubos mo na. Mas gusto mo bang mamatay ako doon, ganun ba? Hindi naman. Magkapatid tayo kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Naiinis na ako sa pagiging ambisyoso mo. Wala pang isang taon na makabalik ka. Tapos gusto mo magnegosyo agad? May 5 anak ako, ate. Di ko pwedeng palagpasin ang pagkakataon habang may pondo pa kami. Baka maubos bago pa mapakinabangan. Inalis ni Jane ang salamin sa mata at napahilot sa sentido. Ba't ba kasi nag-anak kayo ng madami? You're just 36? Di ba uso sa inyo ni Celine ang family planning? Ngayong wala ka na sa serbisyo, baka magdagdag ka na naman ng 5 ulit? Ginawa mo namang inahing baboy ang misis mo. Tumayo si Lucas at umalis ng silid. Sinundan siya ni Jane. O, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Gusto mo ng tulong ko, diba? Ate mo ako, natural, papagalitan kita. Hindi nakinig si Lucas at bumaba na hagdan. Hinablot na babae ang kanyang braso. Ano ba? Ikaw nagpunta dito tapos nagmamatigas ka ngayon? Quintuplet sa anak namin. Ano sa palagay mo? Pwede kaming mamili ng isa tas ihuhulog ang 4, ganun ba yon? Nag-aral ka ba, ate? Kung ganyan ka mag-isip, baka yan mismo ang dahilan kung ba't ka umabot ng 40 at wala ka pa ring anak. Sinalo niya ang sampal nito sabay ngiti. Hindi masarap sa pakiramdam, ano? Sa susunod, huwag kang magsimulang manginsulto kung di mo rin kayang tumanggap ng masasakit na salita. Umalis siya sa bahay nito at nagpupuyos na nag-drive pabalik kay Celine. Tinawagan niya ito. Celine, tapos ka na ba dyan sa prop store? Yep, nasa counter na. Ba't nag-iba yung boses mo? Ha? Wala. Parang galit ka. Marahas siyang bumuga ng hangin sabay tango. Si Ate Jane kasi, may sinabing di maganda. Itabi mo muna yung kotse, huwag ka mag-drive ng galit. Ayos na ako. Nakakonect din sa CarPlay ang tawag. Lucas, igilid mo ang sasakyan. Huminto siya sa tabi at paulit-ulit na huminga ng malalim. Tumahimik si Celine ng ilang segundo bago nagsalita. May sinabi ba siyang di maganda tungkol sa amin ng mga bata? Paano mo nalaman? Ganyan ka na noon pa man. Kapag inaaway ka ng ate mo, wala kang paki. Pero oras na madamay ako, at ang mga bata ang bilis mong sumigaw. Pumikit si Lucas. Gusto ko lang naman humingi ng financial advice sa kanya. Hindi ko alam kung ba't nauwi sa ganun ang usapan namin. Sinabi ko na sa'yo na matagal nang may inggit si Ate Jane. Nung pinanganak ko ang 5, alam mo bang kinausap niya ako? Anong sabi? Masyado raw mahal magpakain ng 5 bata. Ibigay ko lang daw sa kanya si Justice kaysa magutom siya sa atin. Nagdilim ang paningin niya. Mula ngayon,
Huwag na nating kontakin si Jane. Huwag na rin tayong pumunta ng family reunion kapag nandyan siya. Baka bitter pa rin siya hanggang ngayon kasi hindi ka pumayag. Kaya ngayong wala na ako sa serbisyo, dami niyang sinasabi. Hayaan mo na. Mabubuhay naman tayo nang wala siya. Kung di magsasorry si Ate Jane, hindi rin tayo lalapit. Thank you, Celine. Hindi ko na hinintay sasabihin niya, umalis na ako agad dun. Kung nakinig pa ako, baka isabotahin niya rin yung advice sa akin. Lalo lang tayo malulugmok. O, gumaan na ba pakiramdam mo? Sumilay sa wakas ang isang ngiti sa kanyang muka. Oo, Celine. Papunta na ako dyan, honey. Mag-iingat ka. Magmula nang aminin niya kay Celine ang kanyang lihim, paunti-unti bumabalik na sa kanya ang nawawalang ala-ala. Naiintindihan niya sa wakas na wala sa pisikal na anyo ng kanyang ulo ang problema. Bagkus, hinahadlangan siya ng kanyang konsensya na makaalala dahil sa nangyari. Ngayong bumabalik na sa ayos ang lahat, hindi niya na lamang poproblemahin ang malupit niyang ate. Nagkaroon din ng bakanting araw ang 5 makukulit na bata pagsapit ng linggo. Wala silang practice nung araw na yon. Kaya sinasamantala ni Celine ang pagkakataon para sila'y makapagsimba at mamili ng mga kakailanganin ng mga bata. Ready na guys? Lumabas na kayo, naghihintay si Papa sa baba. Unang sumilay ang mukha ni Love mula sa pinto. Wait, Mama! May problema ba? Kailangan niyo ba ng tulong? Kukunin ko yung suklay. Si Wright, butas ang short. Palihim na umirap si Celine. Maghanap na ibang masusuot. Sige na. Okay po. Si Faith nawala yung sintas niya. Bakit magsisintas? Magsisimba tayo kaya sandals dapat ang ipare sa bestida. Hindi na napigilan ni Celine ang sarili at pumasok sa silid ng mga bata. Nakita niya na tulog pa si Wright at Hope. Diba ang sabi ko magsibangon na kayo? Anong oras na? Nakapag-ayos na ang papa niyo. Hala, sige, pumunta tayo ng simbahan ng ganyan na ayos niyo. Tara na. Gumulong si Wright paalis ng kama. Nagawa pa nitong mag-fighting stance. Hayya! Wata! Gising na ako, Mama. Magbibihis na. Me too. Segunda ni Hope. Magsikilos na. Kung babagal-bagal kayo, may iwan. Mabilis akong kausap, ha? Sorry, Mama. Sumunod si Celine upang paliguan ng dalawa. Sinilip niya ang kalagayan ng tatlo sa labas. Just, ba't patulis yung buhok mo? Nagtatakang tanong niya. Style tawag dito, Mama. Anong style? Baka ikaw ang exercise yan mamaya sa simbahan, ibaba mo yan. Anong exercise, Mama? Stretch? Nagangat ng kilay si Love. Ano pa nga ba, di mo get si Mama? Pagpatulis yung buhok mo, malamang ipapa-exercise ka. Unat na unat yung hair mo eh. I hate exercise. Sige na nga, wag na lang. Kumunot ang noon ni Celine. Hindi niya nalang pinakinggan ang usapan ng dalawa. At pinansin si Faith na nagtutupi ng kumot sa kama. Faith, wag mo ilagay sa loob ng una ng kumot. Sabi niya. Para malinis tingnan, Mama. Hindi kita sa kama. It's neat and tidy. Huminga siya ng malalim sa katumango. Okay. What? Reklamo ni Wright. Kumuha ako ng bagong kumot kasi akala ko nawawala yung akin. Nasa loob pala ng unan. Binilisan niya ang pagpaligo sa dalawa bago pa man maubos ang kanyang buhok sa konsumisyon. Bumaba siya pagkatapos. Ba't basang-basa ka? Halika rito. Tinuyo niya ang muka. Ngumuso si Celine. Basang-basa ako dahil sa mga bata. Pagod sila sa school kaya late nagising. Hayaan na, ngayon lang naman. Ang bait-bait nila nito nagdaang araw kaya sige lang. Kaya nga eh. Kung di papansin niyo yung pagkawala ng mga gamit ni Wright, walang problema. Natawa ng malakas ang kanyang asawa. Makakalimutin ang batang yun, no? Maligali kaya ganun. Mabilis na nawawala na atensyon niya kasi busy sa paglalaro. Nabanggit din ng teacher niya na masyado siyang hyper. Pero di naman siya siguro sakit sa ulo sa room, no? Tingin mo. Nadadala pa sa salita. Hindi siya nag-aamo kaya walang problema. Isang malakas na kalabog ang maririnig mula sa silid ng mga bata. Natigilan sila ni Lucas. Mama, tumaob yung drawer ni Love dahil kay Wright. Kumukuha na naman siya ng medyas na di kanya. Sigaw ni Justice. Umakyat si Celine ng hagdan. Bibigyan ko lang ng tig-pipiso sa noo yung mga yan. Ihahanda ko na almusal nila. Pag uwi galing sa pagsimba at pamimili,
Hindi pa rin naubos ang enerhiya ng mga bata. Naglaro ang mga ito sa hardin ng bahay. Kapag kayo umiyak, patitigilin tayo ni Mama kaya mas buti nagkakaintindihan tayo. Sira ito ang sabihan niyo, malakas siya pumitik ng Jolene eh. Kontra ni Love. Kuno naman talaga yung laro, mga iyakin lang talaga kayo. Di ako iiyak. Kumunot ang noo ni Faith. Tara na! Nakamasid si Celine mula balkonahe ng bahay. Katabi niya si Lucas na nagbabasa ng dyaryo. Tingnan mo yung 5. Sa palagay mo sinong unang iiyak dyan sa paglalaro ng Holland? Si Faith. Sabi niya hindi raw siya iiyak. Tignan natin. Unang nagtapon ng Jolene si Justice. Sumunod ang mga kababaihan at panghuli si Wright. Ilang saglit pa, nag-umpisa silang gumapang sa lupa. Habang tinitira ang Jolene ng isa-isa, palayo sa bilog. Ayos, panalo ko! Sabi ni Justice. Ako din, sorry El. Tumatawang Annie Hope. It's fine, last si Wright. Anong ako last? Si Faith ang huli, kita niyo naman, 2 di pa yung layo niya sa bilog. Ikaw ang nagtulak sa Jolene ko palayo eh. Naglinya ang 4 upang patamaan ng Jolene ang kamao ni Faith. Dadahan-dahanin ko lang sis, sabi ni Justice bago tinapon ng Jolene. Ouch! Daing ni Faith. Ninaan ko na yun. Next! Okay ako naman, here you go. Thank you, El. Sure, di masakit, Faith? Hindi. Ikaw na next, Hope. Okay, Faith. Thank you, di masakit. You're welcome, Faith. Panghuling nagtapon ng Jolene si Wright. Tumabi ang 4 at si Faith ay pumikit. Doon-doon ko lang, OA naman ito. Lumagotok ang kamao ni Faith sa tama ng marble. Agad na bumalot sa buong hardin ng iyak ng batang babae. Ang sakit, Wright, sabi mo dahan-dahan lang. Ano? Di ko nga nilakasan yun eh. Sabi ko na eh, di talaga trusted si Wright. Madaya, di sumusunod sa usapan. Totoo yan, ubos na yung medyos ko dahil sa kanya. Sabi ni Love. Nagtatakbo si Faith papasok ng bahay. Tumingala ang 4, agad na salubong ang mata ni Celine at Lucas. Mama! Papa! Sigaw ng mga ito. Maglaro na kayo dyan. Mama! Mama, si Wright! Mama, ipatapon na natin siya sa ilog. Iwan na natin siya sa basuran. Inaway niya ako. Nagtatakbo si Faith papunta sa kanilang tabi. Tana, laro lang yun anak. Ganun talaga ang larong yun. Kaya kapag pumayag ka, dapat ready rin ang lakas mo sa mga kalaro mo. Next time mo ka na sumali. Sa susunod na game, doon ka na lang makisabay. Okay, Papa. Ba't kasi yan ang nilalaro nyo? Nagkakasakitan tuloy kayo. Si Faith yan, Mama. Sabi niyo, walang iyakan eh. Huwag kang mag-alala, Faith. Igaganti ka namin kay Wright. Pumalakpak si Love saka umakbay kay Hope. Ano? 2 versus 2? Sige ba? Sagot ng mga lalaki. Manonood na lang ako dito. Payak na umupo si Faith sa tabi. Pinanood ang mga kapatid sa ibaba. Umiling na lang si Celine at hinayaan na sila ni Lucas. May mga araw talaga kung kailan nag-aaway ang mga bata. Wala silang ibang choice kundi hayaan sila hanggang sa kusang maayos ang problema. Hindi naman nagtatagal ang tampuhan ng 5. Agad silang nagkakaayos. Magluluto ako ng spaghetti at meatballs mamaya, total wala silang pasok. Gusto mo ba? Para alam ko kung dadamihan ko ba. Imporma ni Celine kay Lucas. Tinanggal na nila ang serbisyo ng kasambahay upang makatipid, kaya sa lahat ng gawain ngayon hati sila. Sanay na si Celine sa trabaho, samantalang si Lucas noong unay nangangapa. Nung magtagal nasanay din ito. At ngayon, hindi na kailangan magtanungan kapag may dapat gawin sa bahay. Gusto ko yan. Bababa na muna ako para linisan yung kotse. Para pagdating na Lunes malinis na. Kailan nga ulit yung performance sa 5? Wednesday na yon, huwag mong kalimutan. No problem. Ako maghahanda ng dadalhin natin. Sa araw ng performance ng mga bata, nagkalat ang mga tao sa eskwelahan. Hirap si Lucas sa pagbubuhat ng damit at pagkain ng 5 dahil sa pagdagsa ng manonood sa hapon na yon. Honey, dito! Sigaw ni Celine sabay kaway mula sa malayo. Kasama nito ang mga bata. Lumapit siya sa mga ito sa kanila pagmamalaking bag. Nandito na lahat bimpo, snacks, tubig, pamalit ng damit, pati sapatos nyo. Thank you, Papa. Ani Faith.
Lucas, matatagalan ako sa buhok ni Love. Umpisahan mo na kaya ang kay Hope. Sige, paano ba? Lagyan mo ng clips. Tapos, marami dapat sa kaliwa at kanan Oo nga, Papa. Dito, dito. Lagyan mo dito, Okay, Hope. Just tulungan mo si Faith sa buhok niya. Fine. Sabi ng batang lalaki. Nagtagal ang pag-aayos nila sa buhok ng tatlo. Pinagpawisan si Lucas nung matapos niya ang hairstyle ng anak. Sorry, Hope. Okay na to, Papa. Mama, si Justice inubos niya ang buhok ko. Ako na, Just. Magpapalit ka na ng damit. Magpatulong ka kay Papa mo. Tumingin si Lucas sa stage at napakurap. Malapit na ang performance yun. Nasaan si Wright? Hala, si Wright! Di namin siya nakita, Papa. Han? Hindi ko siya napansin na busy ako, sorry. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Celine. Hahanapin ko siya, don't worry. Sama ako, Papa. Pakalam ko kung saan siya pumunta. Mungkahi ni Justice. Magkasama nilang binaybayandaan paikot sa school. Right! Right, James Madraso, nasan ka na? Right, sasayaw na tayo sa field demo! Segunda ni Justice. Nag-away ba kayo? Ba't bigla na lang nawala kapatid niyo? Nag-fight sila ni Love. Nagtampo si Wright kaya siguro umalis. Ba't di mo sinabi agad? Sorry, Papa. Kala ko kasi babalik siya agad Di pa bumabalik si Wright. Di kaya na paano na siya? Love, sorry po. Gusto ko na siyang bumalik. Just, mag-away man kayo lima, sa huli magkakapatid pa rin kayo. Ibig sabihin kapag may umaway sa inyo, magkakampi pa rin dapat kayo. Hindi mo dapat iniiwan ang kapatid mo. Lalo na kung di naman mabigat ang ginawa niyang kasalanan. Kung makulit siya, di pagsabihan na lang. Baka nasa CR siya ng boys, Papa. Sumunod si Lucas bago pa man maging sila dalawa ni Wright na mawala. Just, nandyan ba siya? Wala, Papa Kumalabog ng malakas ang puso ni Lucas. Mas malakas na naging takot niya ngayon. Kesa nung siya ang malagay sa panganib. Hindi niya kakayanin oras na mapahamak ang isa sa kanyang mga anak. Tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito. Honey, pasensya na di ko pa nakahanap si Wright. Bumalik na kayo dito. Bumili lang pala ng ice cream yung bata. Inipingot ko na yung tenga kasi di nagpaalam bago umalis. Nakahinga siya na maluwag. Just tara na. Nahanap na siya, Papa? Oo. Pinagsasabihan na. Nang makabalik sila sa dating pwesto, agad na pinisil ni Lucas ang pisngi ng anak. Ba't ba kung saan ka nagpupunta? Ito, Papa. Binigay ni Wright sa kanya isang chocolate bar. Binigyan ko sila ice cream bilang sorry. Alam ko naman na masama ako kaya bibigyan ko na lang kayo ng snacks. Sana matisyo pa ako. Napasinghal si Celine. Ang galing! Di ka magbabago, susuhulan mo na lang kami. Sinubukan ko, Mama. Ang hirap talaga You start with not taking my socks. Sabi ni Love habang pinupunasan ng bibig. Kapag kinuha mo ulit, sasabihin ko sa mga klase mo. Okay, I'm sorry. Sige na, pumunta na kayo sa formation ng grade 4. Let's go! Nagtatakbo ang 5 pababa ng bleachers at nagtungo sa court. Kumuha ng pamuna si Celine. Dinampian ang kanyang muka. Pinagpawisan ka, Oo, kala ko na paano na siya. Kakausapin natin yun pag-uwi. Pagpasensyahan mo na. Walang problema. Mga bata pa sila kaya naintindihan ko. Kung magpapa-over ako sa pagiging stricto, para na rin akong di dumaan sa pagkabata niyan. Naaalala ko lang sa Ate Jane sa kanina. Bakit? Dati pa man di na kami close. Kaya siguro may inggitan at bilangan na nangyayari sa pagitan namin. Ayoko mangyari yun kina Justice. Hanggat maaari dapat mahalin nila ang isa't isa. Sumandal si Celine sa kanyang braso. Niyakap ni Lucas ang asawa at pinanood ang pagsayaw ng mga anak. Natuklasan niya na si Wright ang pinakamagaling. Si Justice naman ang pinakamalamya. Ba't umiiwas kang tignan si Justice? Dugot laman mo yan. Tignan mo yung kembot o baliktad. Palikod imbes na paside. Panunokso ni Celine. Ganyan din ako sumayaw Pero ang 3 girls natin marunong talaga. Nagmana sa'yo, buti na lang. Matapos ang sayaw, bumili sila ng inihaw na manok para pagsaluhan sa bahay. Si Lucas ang nagmaneho ng sasakyan. Galing-galing nyo kanina Talaga, Papa? Nakita ko nagkamali ng step si Faith kanina. Di Papa, wag ka maniwala dyan. Inayos ko yung pagdadance ko. Pareho kayong magagaling. Inayos si Celine ang buhok bago humikab. Napagod ba kayo, guys? Sobra po.
Sagot ni Hope. Pag-uwi natin, linisan niyo agad katawan niyo para makakain at makatulog pagkatapos. Nagsimulang kumanta si Wright na sinabayan ni Love. Ilang saglit pa nabalot ng ingay ang buong kotse. Napailing na lang si Lucas. Samantalang si Celine, panakanak ang tumatango sa kanta ng mga bata. Nung oras na para matulog, napagkatawaan ni Celine na i-post ang litrato at video na nakuha sa pagsayaw ng mga bata. Nakita niya ang pag-heart ni Ate Jane. Hindi niya pinansin ang notification at pinatay ang cellphone. Han, paabot ako ng phone. Ano number Baka importante. Hello, sino to? Pinagmasdan ni Celine si Lucas. Nakita niya kung paano ito tumulala sa isang tabi. Matapos marinig ang boses ng caller. Ate, napatawag ka. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nag-aalala siya para kay Lucas. Gabi na. Malulungkot siya kung matutulog ito ng may sama ng loob. Nagtagal ng ilang minuto ang pag-uusap ng magkapatid. Nakita mo pala. Pumunta kami kanina. Salamat. Tungkol sa business ay papatayo ko? Umiling si Lucas. I'm sorry din sa nasabi ko, ate. Tatawagan kita ulit bukas. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Niyakap niya ang asawa at ngumiti. Pinatay nito ang tawag. Nakita ni ate yung video ng mga bata. Nagsorry siya sa akin. Gusto niya tayo makasabay sa dinner sa susunod na linggo. Ayos lang ba? Sabi ko tatanungin muna kita. Sige lang, ipagluluto ko kayo ng masarap na ulam. Masaya ako kasi nagkabati na kayo. Thank you, Celine. Alam ko na konsensya si ate dahil sa mga bata. Nakakapagod na rin magbitbit ng sama ng loob, kaya buti na lang. Buti na lang, honey. Niyakap niya ang asawa at inaya itong matulog. Maraming nangyari sa araw na ito, pero sa likod nun, excited pa rin siya sa mga kaganapang darating sa hinaharap. Lumipas ang 1 taon. Dumaan ang mahabang pag-uusap bago formal na inumpisahan ang kainan na gustong ipatayo ni Lucas. Nariyan ang pangamba subalit na lang ang kagustuhan. Sinuportahan ito ni Celine at ang mga bata. Natapos agad ang preparasyon sa madaling panahon. Umattend ang mga seminar si Lucas. Nagtawag ng kakilala para masiguradong walang problema. Sa lahat ng ito, tagahatid sundo niya si Celine. Hindi nagtagal, nagbunga rin sa wakas ang kanilang paghihirap. Binuksan ang steakhouse ni Lucas. Excited si Celine na tignan ang kompletong interior ng lugar. Isinama ang mga bata sa pagbisita sa soft opening. Honey, agad siyang napansin ni Lucas. Honey, dito kayo ng mga bata. Please make way. Dadaan ang asawa at mga anak ko. Gumilid ang iba at ilang segundo pa nagyakapan sila sa gitna. Kumusta? Pasensya na ako natagalan kami Heavy flow ang traffic Ayos lang. Gusto ko sana sunduin kayo sa bahay kaso madedelay ang mga tauhan natin dito. Ang ganda dito, Han. Nagustuhan niyo ba, kids? Si Papa nag-design nito. Ang galing mo, Papa! Sabi ni Justice na sinundan ni Wright ng pagtalon. Kain na ba tayo? Wait, picture natin yung nasa dingding, guys! Kayo ang pride ni Papa niyo. Kaya syempre kayo nakapaskil dyan. Saad naman ni Celine. Ladies, anong gusto niyong drinks? Orange juice sa akin. Gusto ko ng Coke. For love, pineapple juice. Sumabay si Celine. Ako, champagne. Sige, ako nang bahala. Maupo muna kayo dito, babalik si Papa. Nakahinga ng maluwag si Celine. Mukhang napamahal na agad si Lucas sa kanilang negosyo. Basta makontento na ito sa ginagawa, susuporta siya sa kahit na ano. Naiintindihan niya na pressured si Lucas dahil sa quintuplets ang kanilang anak. Sa pag-alis ito sa serbisyo, nawalan ng seguridad ang pag-aaral ng mga bata. Kaya iritable ito at malungkot nung una. Ngayong nahanapan na ng paraan ng problema, masaya ng lubos si Celine. Laging may paraan. Kapag nagsara ang pinto, pwede pa mag-abang ng pagbubukas ng bintana. Hanggat may chance, kailangan maging praktikal at lumaban dahil ganun ang buhay ng tao. Walang katapusang pag-a-adjust. Lahat ay hindi permanente kaya importante makahanap ng katuwang na hindi mangiiwan, oras na naghirap o kapag dumaan sa sakuna. Nagsama si Celine at Lucas, hindi lang para sa masasayang araw, kundi pati na sa panahon ng kahinaan at tagsakit. Patunay na ang pagmamahalan
hindi lang para sa kilig at matamis na sandali, kundi sa pagiging loyal kung kailan sinusubok ang ating katapatan. The End.